again sa aking YouTube channel. This is Mami Karaluyo. At hello. Parang sinay nang inaantok ako guys. Kaya mag-vlog na lang ako. Ewan ko, parang naantok ako kasi medyo malamig. Hindi naman malamig na mainit ngayon dito. So today is Wednesday. It's another day, another vlog. So mag-vlog na lang ako. Para hindi ako antokin. So nagluluto ako ng soup. But, ano yan eh, ano na lang yan. Antay-antay na lang yan. Mga 2 hours kasi yan eh. So, ayun, going back sa ating vlog today. So, I'll be sharing about na information, reminders, especially reminders sa sarili ko, sa mga kababayan natin na dito sa Hong Kong, and at sa mga papunta pa lang dito. So, isa ito sa mga nagiging malaking usapin at so, isa rin sa talagang tayong mga Pilipino yung isa sa mga nahihirapan or na-expose pagdating dito sa topic na pag-uusapan natin today. So, I want this vlog to be a specific vlog. So, I'll be talking about utang, guys. Utangs dahil this past few days, weeks, ganyan. So, may nababasa ako mga tabloid China, even here sa Hong Kong, na tumataas yung mga, in cases na mga domestic helper, okay? Domestic helper na nababaon sa utang. So, guys, and ako sa community natin as a Filipino dito sa Hong Kong, and I can say it is true. Yeah, it's very true talaga. Kung totoo lang, I think I shared before, kung ililink down below ko yan, yung mga banks dito na pinakita ko before na talagang pinupuntahan. So, I'm not, disclaimer, I'm not judging or condemning anybody na mga nangungutang, okay? But this is the awareness, that's for awareness for me, for you, at sa mga kababayan natin nandito sa Hong Kong na mga bago pa, especially mga bago, kahit mga luma na, mga matagal nandito, we need to be financially educated when it comes sa ating pag-manage ng pera natin and yung yung paano, bakit tayo nangungutang. Kailangan natin ma-manage ng tama. And awareness talaga to. This is awareness sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong. So, first, ang anihin ko dito, hindi lang naman dalawa, ang domestic helper kasi dito, ang alam kong mga lahi is Filipinos and Indonesian. So, as far as I know talaga na yun. Ayun lang yung mga domestic helper dito na nag-work. Indonesian at saka Filipino. So, ayun nga. So, as sa community natin, di ba malalaman naman natin yan. Kahit ako kahit sa church, kahit sa mga taong nakakasabay mo lang sa bus, minsan nakakasabay mo sa kainan. Alam mo yun, yung ganun yung pinag-uusapan nila about utang, yung mga matagal na, yung mga vlogger dito sa Hong Kong, ayun din yung pinag-uusapan ng iba na nagiging problema talaga ng mga Pilipino. And yeah, ako personally, this past few days lang may nag-share sa akin na kakilala ko. And yeah, minsan ka-church namin, ganyan. Talagang nagiging, talaga, struggle talaga yung dito, ang utang. And also, before may sa akin, may reach out sa akin before na dati na siya dito nagtrabaho sa Hong Kong. And then ngayon nasa Saudi na siya uli. Nag-try siya dito sa Hong Kong, na-terminate siya dahil sa utang. Yung isang nakausap ko, nag-reach out sa akin dahil sa utang, kabatch, parang same agency kami. Hindi kami same batch, na dumating dito sa Hong Kong. So, ayun yung nag-reach out sa akin before, na-terminate siya because siguro malapit matapos yung kontrata niya. Just few months before matapos yung kontrata niya, terminate siya right away. Bigyan lang siya ng 1 month notice. Diba? Na gano'n, kasi nalaman na may utang siya, nakita ng amo niya, yung card niya, nakita sa bag niya, kasi parang nalungkat ng alaga niya, ganyan, yung case, isa sa case. Tapos ito namang recently, nag-share sa akin, kakilala namin, yan, tapos parang naghati sila, alam mo yun, nag-guarantor, ganyan. Ay, yung isa naghati, tapos yung isa naman, nag-guarantor lang siya, di ba? Tapos, yung humawak ng pera, wala na, nasa Pilipinas na.
'di ba, umalis na. Wala na dito sa Hong Kong. So, siya yung nagso-shoulder lahat ng hulog. Kasi wala eh. Siya yung nandito. Siya yung kukontakin nung yung inuutangan dito. So, yun. Ayun yung isa sa mga reminder na wag po kayong mag-coco-maker. Huwag niyo pong isasanglaang yung passport. And ayun lang, wag po kayo mangutang. I mean, as far as kung imposible lang talaga, kung possible na huwag kayo mangutang, huwag na kayo mangutang. Kung kaya naman ng gawa ng paraan or mag-advance sa amo, ayun lagi ko sinasuggest. Pag mayroong nag-share sa akin, kahit mga ka-sister namin or ka-sisters, I mean sa church, pag may naghingi ng advice, ganyan, ay, or sa mga kilala ko, nandito sa Hong Kong, ayun lagi kong lagi kong ina-advise ko, baka may ibang paraan, baka pwede naman mag-advance ka na lang sa amo mo, na pag-pray natin, na maano ba yung yung puso nila na pag-advance, advance sweldo ba, nakapag-advance ka sa amo mo kaysa mangutang ka. Kasi 'di ba, una, ayun, pag nalaman ng amo, 'di ba, possible ma-terminate ka. Pag pag alam mo yun, yung mali pa yung way mo na pagkautang mo kasi may iba dito na sinasagad yung utang. I mean, 6 months or anything ganyan, sinasagad nila yung utang sa sahod nila. 'Di ba? So, pag inutang nila tapos yung sahod nila ganun lang, 'di ba? Ibig sabihin every month yung sahod nila, yun lang yun. Eh, paano pa yung panggastos nila dito, yung pampadala pa nila sa Pinas. Tapos yung pera na inutang nila, one day, lang, nagastos. So, ayun yung laging iisipin nyo, kailangan hindi sagad pag nangutang kayo in case na mangutang kayo. Kasi, ito guys, hindi ko kayo gina-charge or kinokondemn na mangutang kayo. I'm not saying it's a bad, for me, parang negative na kasi pag nangutang ka. Pero, not really negative. It's depende naman talaga kung saan mo gagamitin yung pera. Lalo na kung emergency, naiintindihan ko yan. Kung emergency talaga, sure, I understand. Pero pag yung mga bagay lang na pwede pa naman natin pag-ipunan na lang muna na makakapag-antay pa naman. So, I suggest talaga na mag-ipon na lang muna. Wait na lang. Alam mo yung delay gratification. So, wag po kayo maniniwala sa mga poster ng mga nagpapautang, okay? Na sinasabi na kung gusto mo matupad ang iyong mga pangarap, mangutang ka, okay? Yung kung gusto mo magka-business, magpapaaral ng anak mo, may papagawa ng bahay, bumili ng kotse, wag po kayo maniwala doon, hindi yung totoo. Ibabaon lang kayo sa utang, ibabaon kayo. Sigurado ako. And I seen a lot of talagang mga kababayan namin dito, kahit yung mga sa ibang ka-churchmate ko, sa ibang church, sinishare sa akin na ayun yung nagiging problema ng mga Pilipino dito. Kasi marami talaga dito Pilipino, of course. Basta mga Pilipino, ayun yung nagiging problema talaga pagdating sa utang. Management ng sahod, yung I don't know, yung way of living nila sa Hong Kong or kahit sa Pinas, yung lifestyle nila. So, hindi ko alam kung kasi yung iba naman talaga, sure, naiintindihan ko emergency. So, yun, naiintindihan ko. Pero yung talagang, parang naging habit na natin yung pangutang. I think we need to pray about it. We need to talaga ask God for wisdom and guidance kung paano natin imamanage yung perang kinikita natin. Ako talaga, guys, personally, personally talaga, I really don't suggest na mangutang dito sa bangko sa Pilipinas. Ay hindi ko talaga inaano kasi ako guys, nagte-training ako ng mga bagong dating dito sa Hong Kong, and ayan yung favorite topic ko talaga is about financing, about pera talaga guys. Ayun ang gusto kong pag-usapan kasi ako personally naranasan ko yan mangutang din pero hindi dito. Praise God talaga, in 4 years ko dito, coming 4 years ko dito sa Hong Kong, hindi ko pa na-experience. And yung mga bago lang dito, grabe, ang lalakas ng loob nila. Sabi ko, wala ka pang 1 year. Wala ka pang 1 year, hindi ka pa sure sa amo mo. Ayun yung unang hindi ka pa sure dito sa amo mo. Pag bago ka pa lang dito sa Hong Kong, kung mag-iisip ka mangutang, dapat wala sa mindset natin yung pangutang dito.
iniisip ko talaga nung dumating ako dito, wala. Kasi ayun nga ang reason bakit ako nandito sa Hong Kong eh. Dahil may gusto akong bayaran sa Pilipinas na hindi ko mabayaran kahit nagtatrabaho ako doon. Alam mo yun, hindi ko siya talagang ang bigat noon. Yung kasi kakabango lang ng Pilipinas sa pandemic noon. So, grabe. So, yun nga. Pag dito pa, lalong mas, alam mo yun, kasi Hong Kong dollar yung flow mo dito. So, ayun nga. And then, yung iba dito, mga bago pa lang, wala pang isang taon nang utang na sila. And then, tapos, na-terminate. Oh, edi, sinong may problema? Yung co-maker. Tapos, okay lang sana kung ikaw lang yun. Eh, may co-maker. Kawawa yung naiwan dito. Na-terminate ka. Sino mag-shoulder na yung naiwan mo dito sa Hong Kong. Diba? So, ayun yung mahirap na sitwasyon. And pag bago ka pa lang, hindi natin alam talaga yung sitwasyon pa natin. Nangangapa pa tayo sa amo natin. Hindi pa tayo sure. Ako guys, kahit confident na ako kahit paano sa mga amo ko na hindi ako i-terminate, never pumasok sa isip ko mangutang. Talagang tiis talaga, tiis. Kung sa Pilipinas, tinitiis ko sila talaga. As in, kung ano lang yung meron na bibigay ako, ayun lang. Kung mangutang man ako sa mga kapatid ko, ganyan na, alam mo, hindi ganun kalaki yung tubo. And talagang dinidelay kayo. Delay kahit hinihinga nila ako ng ganito, paparinig sila ng ganito, bingi ako, mga te. I mean, hindi dahil sa ayaw ko ibigay yun, but hindi ko pa kayang ibigay talaga as in. Kaysa naman duguin ko yung sarili ko, pilitin ko, mangutang ako. Tapos at the end of the day, ako yung sasak ng ulo, nag-iisip na akong utang dito, kasi nag-iisip pa ako doon sa Pilipinas. So, ang lagi kong talagang mindset talaga, at pinag-pray talaga, Lord, ang sinasabi ko talaga sa sarili ko, di bali na walang pera, basta walang utang. Ayun yung lagi kong inisip. Kasi yung pera, God will provide us opportunity to earn. Di ba, may lakas tayo, buhay tayo, so may opportunity tayo to make money. Ayun yung inano sa akin ni Lord talaga na, di ba, praise God, na malakas ka, kaya mo kumita. No, ayun yung mahirap kasi na wala ka nang pera, nagbabayad ka pa ng utang. So, ayun yun lang. Ayun lang yung gusto kong share. Delay gratification talaga. So, ayun ang reminder ko, guys. And totoong nangyayari yan dito talaga, na Pilipino talaga nababaon. I don't know, kung bakit, paano, kayo na nakakasagot niyan. Kayo po nakakasagot niyan, yung sa mga naka-experience na yan, kung bakit, kung paano nababaon yung And ako, sa sitwasyon din, yung mga kakilala ko, mismanagement talaga na pera, wrong priority. Ayun yung mga nakikita ko na naging pangyayari. And then, minsan kasi, yung mga tao sa Pilipinas, nagiging tamad and wala na silang, alam mo yun, naisip nila, akala nila madami tayong pera dito sa Hong Kong or kahit sa anong ibang bansa, kahit sa anong bansa ka man, akala nila marami tayong pera. Ang lagi ko sinasabi sa pamilya ko sa Pilipinas, ang sahod ko once a month lang. So, ang padala ko isang beses lang. Kaya, I always teach them to, pag nagpadala ako, ano ko ng pera para business nila, paikutin nila. Para at least may pangkain sila pang araw-araw. Alam niyo po yun, tinuturuan ko sila mag-business talaga. Pag hindi ayaw nila, okay, wala kayo marireceive sa akin. Kasi yung sahod ko po once a month lang. Once a month lang. And wala naman akong dito, wala naman akong side hustle na iba. Na yung talagang pwede kong, alam mo, pandagdag. May pwede kasi dito sa Hong Kong mag-side hustle. Pero hindi ko nagagawa yung katulad ng ginagawa ng iba na nagbebenta sa yung racket talaga na nagkuskus sa iba, hindi ko nagagawa yun kasi may iba akong nasa church ako. So, hindi ko siya kayang ilusot. At saka hindi ko, wala rin nag-offer sa akin. And saka busy talaga ako. Every Sunday sa church talaga ako yung obligation responsibility ko doon sa church as a volunteer. Kasi volunteer nga, di ba? So, yun, voluntarily, willingly to serve. Yan. God, syempre si Lord muna. And yung ating mga ka-sisters, ating mga kababayan na nandoon. So, dagdag ko lang to. So, it's another reminder din. Kasi, ito yung reminder kasi na minsan kasi kahit kaibigan natin, kakilala natin, best friend natin, kahit kapamilya natin, guys, you need to be discerned sa na maging guarantor kayo sa kanila, okay? Sa akin talaga, personally, I don't suggest talaga sa mga kapamilya natin na huwag kayo magagarantor. Kahit sa pamilya nyo pa yan. Kasi,
dito sa home ko kahit best friend mo na, talagang inaano ka pa, talagang tinatalikuran ka, dun malalaman yung best friend mo, kahit kapag anak mo, na nag-aaway-away sila dahil dyan, na ikaw na yung nag-shoulder talaga, yung minsan wala ka ng choice. And it's happening, it's true, it's really happening. And masakit siya sa ulo, promise. And then, nagkakaroon ng, nagkakaroon ng pangit na relasyon sa kamag-anak, sa kaibigan. Nakakasira talaga yun when it comes to utang or pera. So, you need to be careful din kahit sa mga kamag-anak niyo pa. Say no. And ako personally, I say no to my best friend. I say no because I know it's not good for me, it's not good for her actually. So, yun. And it's not bad to say no, okay? It's not bad. As long as you explain to them na bakit ganyan or bakit ka nagno-no, okay? So, you need to talk to them nicely and advise them better. Ayun lang. Gusto ko dagdag kasi isa pa yan sa mga talaga dito. Isang mga napapahamak tayo. And talagang nangyayari siya kahit sa mga ka-churchmate ko. It's happening. Kahit best friend na. Talagang yung best friend mo pala may something. I mean, hindi ko I'm not judging anybody, okay? Hindi para sa, pero nangyari yon kahit kapamilya pa talaga. So, ayun lang guys, add ko lang yon. So, ayun guys, ayun lang gusto kong i-share, reminder para sa ating lahat po na iwasan po natin ang pangutang. And I pray and I hope talaga na bigyan tayo ni Lord ng wisdom and guidance kung paano natin manage ng tama yung mga pera natin. Sabi nga sa Proverbs 21 something yun ipopost ko na lang. Proverbs 21. And ipopost ko lang dyan. Kalimutan ko yung next niya. Sabi, the wise man save for the future, but the foolish man spend whatever he gets. So, ayun yung reminders ni Lord talaga na we need to save. We need to manage our money. Yung maging good steward tayo ng perang kinikita natin. Yeah, and yeah, we need to delay talaga. Delay muna yung mga pampabongga-bongga. Save muna tayo and then save for the rainy days talaga. Kailangan matuto tayo magkaroon tayo ng emergency fund para once, kunyari wala tayo ng trabaho, meron tayong savings. Kung, di ba, magkasakit, meron tayong kukunin, may matudukutin tayo. Especially dito tayo sa bansang banyaga na kailangan natin, meron tayong sariling pera, may sarili tayong savings. Kasi at the end of the day, hindi naman nag-iipon yung pamilya natin sa Pilipinas para sa atin. We need to save something for ourselves din. And yes, yeah, hindi masama responsibility natin and priority natin talaga to help our family in the Philippines. But our responsibility is yung sarili natin, our old self responsibility natin. So, we need to save something for us in the future. Kasi, magre-retire tayo, mapapagod tayo, di ba? Kung magkakasakit ka, at praise God, hindi pa tayo nagkakasakit. But, we will never know talaga what's gonna happen tomorrow. So, ayun lang. I hope you like this video, guys. I hope you learned something from me today. And sana natutuwa kayo. As me, ako talaga. Reminder for myself talaga always. Yan. And sa lahat ng mga nasa surroundings ko ay lagi kong nire-remind. Especially yung mga bago dito sa Hong Kong. Ay lagi kong dinidikdik talaga. Kung maaari, huwag kayo mangutang. So, ayun lang guys. I hope you like this video. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And see you in my next vlog. Bye guys. God bless you guys. Thank you.